Hello, hello, hello! Magandang araw mga kababayan. Live o video talakayan muna tayo ngayon mga kababayan. Mamaya pa po, mga alas 9:15 ng gabi, ang ating live stream. Mainit-init po itong balita na pag-uusapan natin mga kababayan. Umaatikabong at lalo pang nagbabaga at nag-aalab o naglalagablab ang sagutan, verbal war between former Senate President Senator Chis Escudero at dito kay dating Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Umaatikabong po ang kanilang bakbakan hinggil sa palitan ng akusasyon. Noong nakarang araw lamang ay tinawag ni Senator Chis Escudero si Martin Romualdez na ugat ng sindikato. Mabigat po ito ugat ng sindikato. Sino ang nagmi-maintain at nagpapadaloy ng ugat ng sindikato? At kasabay nito, mukhang mabigat din po ang nilalaman ng sulat ng resignation ni Saldico na kunwarian ay nalulungkot siya sa kanyang pagkakaalis o pagbibitiw bilang kongresista dito sa negosyo nila na party list na Ako Bicol. Ang negosyo na party list naman ni Martin Romualdez, Tingog Sinirangan. Yan, pamilya niya yan na nakaupo, anak niya, asawa niya, at ginagamit niya ito na daluyan ng mga pundo. Kapareho din na Saldico, kontraktor na, at the same time, mayroon pang party list na dinadaluyan ng pundo. So, doble kabe or multiple kabe. Sindikato talaga. Kaya, natutuwa tayo na marinig itong word na ginamit ni Senator Chis Escudero na tinawag niya na ugat ng sindikato sa mga budget na palusot na ito at mga pandarambong na nagaganap sa ating bayan ay si Romualdez. Coming from a Senator Chis Escudero, binulgar niya ang tatlong punto. Una, sabi niya, ang kaguluhan sa politika kung saan kailangang gamitan ng malaking pondo by the hundreds of billions of pesos ng panunuhol at iba pang mga maruruming laro sa politika para wasakin ang Duterte political camp, ang pasimuno po niyan ay si Romualdez. Pero kulang yung binabanggit ni Chis Escudero. Tama, ngunit kulang ang kanyang patutsada kay Martin Romualdez. Kasi ang totoong kasabwat at ulo na gumagamit kay Romualdez at ginagamit din ni Romualdez ang kanyang poder at kapangyarihan bilang Pangulo ay si Marcos Jr. Ibig sabihin po, bagamat tama ang binabanggit ni Chis Escudero na ang nagpapasimuno ng kaguluhang politika na pinupunduhan, ginagamitan ng mga ninanakaw at dinadambong sa kaban ng bayan na mga flood control projects, farm to pocket road, ghost projects, lahat ng katarantaduhan at kasindikatuhan sa pangungulimbat at pagnanakaw, bagamat totoo sa isang bahagi ang binabanggit ni Senator Chis Escudero na si Romualdez ay ugat ng sindikatong ito, kulang naman ang kanyang paglalahad sapagkat ang role ni Marcos Jr. bilang presidente at siyang may hawak ng kapangyarihan of all the powers na nag-approve ng budget, nagpaparelease ng budget, at nagkokontrol ng anong gagawin ng Kongreso at Senado ayon sa kanyang direksyon na gustong mangyari, si Marcos po yun, mga kababayan. Bagamat tama ang binanggit ni Chis Escudero na ang ugat ng sindikato sa korupsyon at kaguluhang politika ay si Romualdez. Pangalawa, binanggit ni Senate President dati o ni Senator Chis Escudero na si Martin Romualdez ang nagmi-maintain ng mga gang ng sindikato at kriminal na nagkakaroon ng katayan at pang-iistafa sa budget. Tama naman siya doon sa pangalawang punto sapagkat itong binulgar ni Congressman Toby Chanco na may umiiral pala na tinatawag na small committee, ito po yung gang of six or gang of 6+1 ni Romualdez. Si Romualdez ang pinaka-kabo o foreman nila sa sindikatuhan sa budget, no?
lalo na pag panahon ng budget deliberations, no? Ang kanyang chief executioner o ang kanyang tagakatay at matador, si Saldico, part ng Gang of Six. Sino pa mga Gang of Six? Si Senior Deputy Speaker dati na si Dong Gonzales. Kontraktor din ito at tirador ng mga proyekto by the billions sa Central Luzon, taga Pampanga ito. Nagtago at tumakas na rin po ito. Sino pang kasama sa Gang of Six? Si Manix Dalipi, na naging majority floor leader at isa sa mga tirador ni Romualdez at ni Marcos laban sa mga Duterte. No, itong si Manix Dalipi. Consultant po ito ngayon sa office ni Sandro Marcos. Matapos ang kanyang termino sa Zamboanga, ngayon, consultant po ito si Manix Dalipi. So, si Saldico, si Dong Gonzales, si Manix Dalipi. Sino pa? Itong si Congressman Momo ng Surigao. Si Momo, sa pangalan pa lang, talagang maiinis at talagang hindi mo ikatutuwa. Diba? Momo. Si Congressman Momo ay matagal na naging operatiba sa loob ng DPWH, no? Inabutan pa yata nito si Pangulong Duterte, no? Hindi lang siya napuruhan dahil hindi siya nagmamaniobra noon. Pero nang nang tudo-todo, I will qualify my statement. Pero nang nag-congressman na itong kulukoy na si Congressman Momo, ito po ang isa sa mga arkitekto paano ipalusot ang mga pundo, ibababa sa DPWH, lalo na sa mga District Engineering Office, at makipagsabwatan sa mga kriminal na contractors, kagaya nila Diskaya at mga kabalahibo nila. So si Congressman Momo, bahagi po yan ng Gang of Six, no? Saldico, si Dong Gonzales, si Congressman Momo, si Manix Dalipi, at ito pa si JJ Suarez, no? Itinuturo din ito na nasa Gang of Six ni Romualdez. At ang isa ay itong si Congressman Edwin Garjola ng CWS party list na naman ito, na ginamit pa niya ang pangalan ng mga construction workers para lamang magkaroon siya ng tinatawag na party list, no? At ito ay nagtatago na rin sa anino ng kanilang pangdiskarte. So, kontraktor din po ito, no? At ang kanyang operation, Bulacan. Bulacan ang tinitira nito ni Congressman Garjola. At iba pang area, no? Kasi ang maraming lugar, ang nangungontrata at nangungubra ay si Saldico, no? Siyempre, so siya kasi ang lead group ng Gang of Six na pinapaandar ni Romualdez, no? Saldico, Romeo Momo ng Surigao, Manix Dalipi, si JJ Suarez, si Dong Gonzales, at itong si Garjola. Bakit may +1? Kasi kasama dyan si Stella Kimbot. Si Stella Kimbot ng Marikina. Si Teacher Stella. Yan. Sila po yung binabanggit ni Congressman Toby Chanco. Kung bakit may small committee which has no power and authority over and above Congress, pero mas makapangyarihan ang kulukoy na small committee na ito na dinidirect at pinapaandar ni Romualdez na parang sindikato. Kung paano magpalusot ng mga pondo, paano katayin ang budget, paano dambungin ang kaban ng bayan. And of course, may kasabwat yan sa Senado. Pagdating noong panahon ng 2025 budget deliberation, ang mga maniobra coordinated kay Senator Grace Poe. Siya po ang Senate Committee Chairperson on Finance. So alam niya rin po ang kaganapan ng kasindikatuhan na ito kasi nga tinawag silang BICAM. BICAM, imbis na BICAM o Bicameral Committee Conference, Joint Committee Conference yan ng House of Representatives at ng Senado, naging BICAM. Sapagkat doon po hinihilot kung paano na ang makikinabang ay mga senador kasama din. Isa dyan sa itinulak ni Grace Poe ay ang pagtanggal at isustain na i-zero budget ang PhilHealth for 2025. Ayan. Di po ba? Yan ay malaking krimen sa taong bayan. Ito pa, pangalawa, pinalusot nila si Grace Poe ay at least 10 billion pesos daw ang congressional insertions na pinakinabangan ng mga senador at that time na okay pa ang kanilang
paghihilot-hilutan sa kanilang operations, katay o mangling of the budget. Okay? At ang pangatlo po na punto ni Senator Chis Escudero, hindi lamang nagmi-maintain si Romualdez ng Gang of Six na ito na parang sindikato sa loob ng Kongreso at ina-undermine ang legitimate authority and power of Congress to review and pass yung makabuluhang mga budget na tama, no, mga kababayan. Kaya, binubulgar ngayon ito ni Senator Chis Escudero. Ang pangatlo na binulgar niya, ito mga kababayan, ang pagkasindikato daw ni Romualdez ay makikita din sa kung paano ginamit ang mga pundo na kanilang kinurakot at kinukurakot mula sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng panunuhol for the impeachment complaints versus the Vice President. Sapagkat sabi ni Chis Escudero, nagugumon at nalululong sa kanyang ambisyon itong si Lulong Tambaloslos Romualdez na maging presidente ng Pilipinas. Pero ang pinakamalaking political obstacle sa kanya ngayon, sa kanyang ambisyon na yan, ay ang pagkakaroon ng isang Vice President, Sara Duterte. Kung kaya, inis na inis siya at gustong-gusto niyang durugin si Vice President Sara Duterte to the point na nagmaniobra sila ni Marcos ng isang scheme na bibilhin nila at susuhulan ang mga kongresista. And they need a budget for that. Magkano po? 150 million pesos. Projects. Hindi pa kasama ang cash na nandun po sa kay Romualdez. So kasama dyan ang mga komunistang terorista na grupo ng Kamatayan Black Party List na umabot sa 500 million pesos ang nakulimbat nila para lamang itulak at imaniobra ang impeachment na may bunga ng panunuhol at pandaraya. Kaya nga ito ibinasura ng Korte Suprema at hindi pinatulan in an open Senate impeachment trial noong panahon ni Chis Escudero. Ayan, na ngayon ginagantihan siya ni Marcos at nila Romualdez sila. At maliban sa panunuhol na ito, mga kababayan, ay nakinabang din po ang mga komunista, hilaw na komunista, ang mga pink and yellow surviving zombies, kagaya po ni Lola Laila de Lima at nila Hontivirus at nila Chel Jokno. Ginamit sila ng mga political operators para sa demolition job laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Ayun. So, ang pondo pala na ginamit dito na nagkakahalaga ng mga 110 billion pesos na kunwari ay mga proyekto, ito yung tinatawag ni Senator Chis Escudero na FLR. Ito yung letter of later release. Parang ito ay guarantee letter na ang pondo, bagamat January pa lang, ay hindi pa nakakapag-release dahil nangongolekta pa lang ng revenue, pero ginagarantihan ni Romualdez na ipapasiguro na mapunduhan ang panunuhol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ito ang isa sa binanggit ni Senator Chis Escudero na kasindikatuhan ni Romualdez at ni Marcos. Kulang nga lang, no? Medyo nag-aalangan pa si Senator Chis Escudero, pero papunta na tayo doon. Kaya sabi niya, ang script na bit-bit ni Tito Soto at ni Ping Lacson ay script yan ni Romualdez. Without directly hitting on Senator Itbulaga, Tito Soto at kay Ping Lacson, binabanggit ni Chis Escudero sa kanyang mga kapwa senador na wag po tayong mabitag at mahulog sa trap na ang mga witnesses na naipipresent dito sa Senado ay mga witnesses na inariglo, binayaran o kaya ay ginamit upang magkaroon ng taktika na squid attack. Pag sinabi pong squid counter attack, yung pusit bilang isa sa mga miyembro ng Animal Kingdom, may kakayanan po ito na magpasabog ng tinta mula sa kanyang katawan para maging malabo ang tubig
sa panahon na ito ay nakakaramdam na may predator at upang makaiwas po ito. Ganyan po ang tinatawag na squid counterattack na ginagawa ngayon ni Romualdez, mga kababayan. At yan ay mga gawaing sindikato. Halo-halo, labo-labo, damay-damay. Exactly kung bakit pinopoint out ngayon ni Senator Chis Escudero na ang taktikang ito ay script na kinukumpasan ni Romualdez. Aba, galit na galit itong kulukoy na si Martin Tambaloslos Romualdez. Mga kababayan, sabi niya, yan si Chis Escudero, magpaliwanag siya kung bakit napangalanan siya na nakinabang din dito sa mga issue ng flood control at mga congressional insertions na ito. Therefore, kino-confirm ni Romualdez, batay sa kanyang pananalita at mga reaksyon sa ipinahayag ni Senator Chis Escudero na talagang sinisindikato ang congressional insertions. Kaya tama nga ang kasabihan ng ating mga matatanda, ang isda ay hindi po nahuhuli sa kanyang buntot. Ang isda ay nahuhuli sa kanyang bibig. Nakakatuwa po itong bangayan at salpukan ngayon ni Romualdez at ni Chis Escudero sapagkat nagkakaroon ngayon ng affirmation of support to the earlier revelations na binabanggit nila Congressman Toby Chanco, nila Congressman Ungab, dyan sa House of Representatives, na mayroong maliit na grupo na mga operatiba, si Martin Romualdez, at isa dyan bilang kanyang matador at tirador, si Saldico. Ngayon, ibinulgar na ito ni Chis Escudero na si Romualdez ang ugat kung bakit lumaganap at naging malala ang pandarambong sa kabanang bayan habang lumala at lumubha din po ang kaguluhan at pagkakawatak-watak sa politika ng ating bansa. Subalit kulang ang ganyang pagtumbok at pagtukoy ni Senator Chis Escudero. Ang pinakaugat kung bakit nagagawa ni Romualdez ang pagiging sindikato niya o kasama sila Romualdez at sila Saldico at mga gang of 6+1 ay dahil kinokonsente, pinapaboran at pinapayagan ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas ang ganitong kalakaran na may mga congressional insertions, may mga unprogrammed budget for 2023, 2024, and 2025 sapagkat alam ni Marcos na dyan manggagaling ang kanilang panunuhol at diskarte sa pundo. Pero papasaan ba at maaabot natin ito at sasambulat ito? Because ang basa po natin, kung hindi matutuluyang ma-assassinate si Saldico in abroad, wherein siya po ay cited ngayon sa area ng France at sa area ng Spain, tinatawid niya lang ito, mga kababayan, may mga properties po sila Marcos at Romualdez doon na nagkakahalaga ng ang bawat unit or villa ay between mga 300 million pesos to 500 million pesos. Ang equivalent sa area ng Soto Grande. As per revelation, sa Spain po itong Soto Grande. Mga high-end villa resort type na nakaharap sa Mediterranean Sea. Mga kababayan, maganda po ang lugar na ito, high-end at exclusive. At si Saldico, sila Martin Romualdez at sila Marcos ay mayroon pong mga ari-arian dyan sa Soto Grande ayon sa isang congressman na hindi lang pinapangalanan pa natin dito sa program natin, pero alam niya na nandun po nagtatago. Sa Spain, mahalaga po kay Marcos yung Spain kasi lumalabas po na mayroon siya diyang paborito na puntahan. Kung ano at sino yan, si Marcos lang po nakakaalam niyan. Si Marcos Jr. lang. Pero alam din niya ni Boyeng Rimulya. Alam ni Saldico, alam ni Martin Romualdez, bakit sa Spain? Bakit sa Soto Grande? Ang atrasan nila Marcos at nila Romualdez at nila Saldico. Doon ang rendezvous nila. Ngayon, si Saldico po, sa kanyang sulat, ay itinatanggi niya na involved siya. Of course, expected yan.
walang magnanakaw at mga adik o drug lord na mag-aamin na drug lord sila o magnanakaw sila o sindikato sila. That is expected mula kay Saldico. Pangalawa, pinalusot niya ang sulat na ito para hindi siya maobliga na ipahanap ng Kongreso. Subalit, ito ngayon ang lumalabas. Mukhang nagkalaglaga na. Ituturo at ididiin na lahat, pati ng Gang of Six, si Saldico, sa utos na mismo ni Marcos at Romualdez. Otherwise, aabutan po ng investigasyon si Marcos at Romualdez na ang mga kontraktor pala na mga itinuro ni Marcos na nakakuha ng mahigit 200 billion pesos na mga kontrata in 2025 alone ay mga kontraktor din na nai-involve kay Martin Romualdez at kay Sandro Marcos. Alam na, automatic ang connection dyan, mga kababayan. Ngayon, para hindi ito sumabog, kailangan mayroon pong isasakripisyo sa altar ng nagngangalit at dumadaluyong na panawagan ng taong bayan ng hustisya at katarungan. Kaya nga, todo larga ngayon, todo kayod ang Anti-Money Laundering Council at pati po itong grupo nila Vince Dizon ang tinalaga ni Marcos sa DPWH para kunwari ay marami ang ipapa-frozen or ipapile na seizure and forfeiture cases laban sa mga kontraktor at ilang mga magnanakaw at durobo na opisyal ng DPWH. Pero mga congressman, wala pa po. Kasama dyan si Saldico, wala pang kaso at wala pang freeze order na ipina-apply laban sa kanila. At hindi rin po iniuutos ni Marcos na habulin pati si Romualdez. If Marcos Jr. will put out a public statement na hahabulin niya si Martin Romualdez at papanagutin sila Saldico at ang Gang of Six at iba pang mga magnanakaw na kongresista na ito, and then siguro pwedeng mapakalma. Baka sakali ni Marcos ang galit ng mga mamamayan sa nagaganap ngayon sa kanyang gobyerno. Pero wala Ang kanyang pag-iwas, ang kanyang damage control, ang kanyang crisis management by way of publicity and public relations, doon siya nakapokus. Pero ang paghahabol ng sinsiro at may katuturan sa mga totoong magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan, hindi po ginagawa ni Ginoong Marcos Jr. Sapagkat tutugma kay Ginoong Manong Chavit Singson na sinasabi, hey mga kababayan, ang punot dulo po ng pagiging mastermind kung bakit nanumbalik ang malawakang korupsyon, nanumbalik ang malawakang pandarambong at pandurubo sa kaban ng bayan, walang iba kundi si Marcos Jr. At itinuro ni Manong Chavit Singson na ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte ay mga kontraktor din na nai-involve sa maraming sindikato, kagaya ng construction group ni Diskaya na walang pinagkaiba sa construction company ni Saldico na Sunwest at Hightone. Nakakatuwa ito si Governor Manong Chavit Singson sa kanyang mga revelations, at kaya nga nakita ko sa isang ulat na inilabas ng GMA News Network na mayroong mga nagkakahalagang around 1.7 billion. Again, 1.7 billion pesos po na halaga ng kunwari mga flood control projects na wala pang isang taon wasak na sa Ilocos Norte. 5 projects na nagkakahalaga ng mga 1.7 billion pesos si Sandro Marcos, na anak ni Bongbong Marcos Jr., no, kongresista ng Ilocos Norte. So, kaabang-abanga ang idadagdag ni Chis Escudero sa kanyang panawagan dito sa ang ugat ng sindikato sa korupsyon at kaguluhang politika ay si Romualdez, ayon kay Senator Chis Escudero. Sana po ay palalamanan niya ito in collaboration with the likes of Congressman Toby Chanco and the likes of other
matatapang na may paninindigang kongresista kagaya po ni Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, Dasmariñas, Cavite. So, kaabang-abang ito kasi sabi ni Chis Escudero, hindi kami papayag na guguluhin nyo ang Senado at gagamitan nyo ng taktikang labo-labo, damay-damay at halo-halo. Kaya binulgar niya na ang script ng pagkakaroon ng labo-labo, damay-damay testimony sa loob ng Senado sa Senate Blue Ribbon Committee ay si Martin Romualdez. Mga kababayan, ang punot dulo nito lahat-lahat ay wala pong pinatutunguhan ang anumang mga pagtatakip na ito na gagawin ni Tito Soto, ni Laping Lacson at nitong so-called ICI o Independent Commission on Infrastructure at iba pang hakbang na gagawin nila Vince Dizon para lamang mailihis at mailigaw mula kay Marcos ang katotohanan siya ang pinagmulan kasama si Romualdez kung bakit nagkaletse-letse ang pandarambong at pandurubo ay lumala sa pundo at kaba ng bayan because they are the chief criminal architects of plunder and massive corruption in government. Maraming salamat sa inyong panunood, pagsubaybay sa mga video analysis with Ka Eric at naway wag kayong magsawang to promote, like, share, and campaign na lalo pang lumakas at lumawak ang ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account every 9:15 in the evening. Alas 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time, sa Pilipinas po yan, live balita at talakayan with Ka Eric. Daily, Monday to Friday. Ayan. At isa sa umaga, isa sa hapon, may video analysis sharing tayo with Ka Eric. Maraming salamat ha. Umabot na tayo ng almost 76,000 subscribers in our channel sa Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan at ng aking pamilya na nagkakaroon po kami ng source ng aming economic survival through YouTube channel ko sa tulong po ninyo. At sa gusto pang tumulong sa ating advocacy and campaign sa Bangon Sambayanan movement, community meetings, community forum, at mga organizing work, you can send voluntarily your sincere support sa numerong 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan, Rohilda Celis ang kanyang pangalan. Maraming salamat at mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. God bless everyone and God bless and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat muli.